Kinakabahan na raw si Marcos Jr. mga kababayan. Ay bakit? Bakit siya ninenervyos? Tinatalbad pa ba siya ng... Pag singiwi kasi mga atat kuya, pag singiwi ang nagsalita, baliktarin mo lang, yun ang totoo. Di ba sabi ko ganyan? Kasi ano sila, sinungaling sila, sanay silang magsinungaling. So babaliktarin lang natin yung kanilang mga nginangak-ngak. Therefore, yun na yung totoo. Right? So, bakit kinakabahan si Marcos Jr.? Tinatablad pa ba siya niyan? Eh, parang nyodik naman yan. Ito po yan, mga atat kuya. Philippines Marcos, Bloomberg, from Bloomberg. International media, mga kababayan. Okay, hold on. Philippines Marcos airs fears former ally could undo his legacy. Ano raw? Former ally, dating kaalyado. So it's VP Sara. Kung ano raw yung kanyang legasiya o pamana, or kung ano yung kanyang accomplishments, ay baka baguhin ng kanyang former ally. Kung ano yung mga nagawa niya, ay baka ibahin daw ni VP Sara. Really? So ramdam ni Marcos Jr. ang nalalapit niyang katapusan. If I was you, Marcos, bumaba ka na lang sa pwesto. Tama mga kababayan? Bumaba ka na kaagad-agad, huwag mo nang antayin ng 2028. Habang sa bawat araw na tumatagal, na pahirap ang buhay, at nagpupumilit kang mangunyapit sa pwesto na wala ka naman talagang legasiya at accomplishments, nang gigigil ang taong bayan sa'yo. Sa bawat araw na lumilipas, ang nasa isip namin, panibagong araw na naman na bilyon ang nanakawin. Kasi mga kababayan, ang 1 trilyon ay 1,000 billion. So we have 365 days, so that's almost 3 billion a day ang nanakawin at pwedeng manakaw kung 1 trilyon ang nanakawin sa buong taon. Eh ang budget natin sa buong taon, 6 trilyon. Lagpas na nga, di ba? So billion-billion ang ninanakaw. Wala naman siyang accomplishments. Tulay nga ng Davao, project nga, regalo nga ng China, kinakam-kam mo . Yung mga ghost projects, flood control projects, durug-durug, sira-sira. Saan ang legasiya mo? May naipagawa ka na bang pagkabongga-bonggang tulay? What? Kumusta ang subway? We're expecting na ang subway matatapos sa termino mo. Delayed na naman, mukhang tigil na nga, mukhang inalisan nyo nga ng budget. Anong accomplishments mo? Sige nga. Meron bang nahahawakan, nakikita? Tangible accomplishments? Concrete? Meron ba? Ang galing yung mamambudol, pinauuwi nyo nga yung mga OFW. Ano sabi ni Ngiwi nung, I think that was last year or maybe 2024, uwi kayo sa Pilipinas mga OFWs. Saksihan nyo ang pag-unlad ng bansa natin. Pukin ang inanong pag-unlad. Ginagawa nyo, wala kang alam. Okay? Dadaanin nyo sa ayuda para early on, indirect vote buying kayo. No? Bigyan nyo lang ng 5,000, akala nyo okay na mga Pilipino. Namigay siya ng ayuda sa mga drivers dahil nga mahal gasolina, di ba? Last week. Kailan ulit yon? Tama? So, paano yung tinatanong siya ng media? Paano naman po yung middle class citizens? Paano yung may mga sariling sasakyan? Pero hindi sila naghahanap buhay gamit yung sasakyan nila. Gamit lang nila sa pagpasok sa trabaho or whatever. Hindi nila ipinamamasada. Paano ba yung mga ganun? Apektado rin naman ang pagmahal ng gasolina. Ang hindi lang mahihirap pa, lahat. Anong sabi ni Ngiwi? Hindi niya yata nasagot ng maayos yun. Binabantayan lang daw nila ang presyo. Dapat ang sagot mo doon, abang-abang lang po. Unahin muna natin ang pinakamahihirap nating kababayan, itong mga drivers. Kasi sila mapipilayan dito, lilit ang kita nila kasi nga, lilit ang boundary nila dahil mahal ang gasolina. Okay, mababawasan pa, hindi pa naman nag-i-increase ang pasahe. Unahin muna natin. To follow kayo maybe next week. Okay? Magbibenta muna kami ng ginto, kakalkalin namin ang Bangko Sentral, baka may ginto pa doon . Benta muna namin yung iba pang mga GOCCs.
government-owned and controlled corporations. Benta mo na namin yung isa nating geothermal plant in Laguna or in Mindanao. At ang mapagbebentahan noon ay ipamumudmud natin. Kasama na yung mga middle class Filipinos. Ay, sabi ni binabantay. Ang pagsagot nga sa tanong, hindi mo magawang maayos. Hindi mo alam ang ginagawa mo, wala kang ginagawa. Pasakit ka sa bayan. So ano ang alam niyo mga tatkuya, ang tingin ko dito, ang worry ni Marcos ay hindi itutuloy ni VP Sara ang nasimulan niya or sisirain ni VP Sara yung kanyang pamana at accomplishments. Ang worry niya ay baka siya ay managot. Kasi yun ang sabi ng ating Vice President, hindi pwedeng walang managot. Itong nakawan, itong corruption, hindi ito personal sa akin. Ito ay kasalanan nila sa taong bayan. Ang ginagawa nila sa akin, impeachment at kung ano-ano pa, personal, kaya ko yan. Yun sabi ng Vice President, di ba? Kaya ko yan, politiko ako eh. Tanggap ko yan, aware ako dyan na ganyan sa politika, no? Atake ng atake, kanya-kanyang atake. Para lang, mga utak talangka eh, di ba? Crab mentality yan eh. Kung gusto mong sumikat, siraan mo yung kalaban mo. Naiintindihan ni VP Sara yan na maraming naninira sa kanya. Personal yun, walang problema. Tanggap niya yun, okay lang. Given yun, pinasok niya ang politics, alam niya yung consequences. Pero, ang ginawa sa mga Pilipino, panloloko, di ba? Pang-aabuso, pagnanakaw, corruption, illegal mining, illegal logging, krimen, droga, kailangan may managot. At mukhang dun ka kinakabahan ni Wi. So, alin sa mga yun ka pwedeng tamaan? Sa corruption ba? Sa kalakaran ba ng droga, tatamaan ka? I think kung ang legacy mo ngiwi ay bumangong muli ang mga makakaliwa, I don't know, maybe dual purpose itong message niya, no? Maybe it's a mind conditioning or indirect message sa kanyang mga kasabwat ngayon na pinayaman ko kayo, umunlad ulit kayo, lumakas ulit kayo dahil sa akin. At kapag si Sara ang umupo, yung mga nagawa natin, yung pagyaman nyo, yung paglakas ulit ng impluwensya nyo, maando ni Sara yan. Gawa natin ng paraan na wag siya ang pumalit sa akin. Pero tanggap na ni Marcos Jr., 'di ba? Na alam niya na posibleng si VP Sara ang pumalit sa kanya. Basahin natin 'to sinulat ni Ma'am Ana kung pareho sa aking analysis. Legacy? What legacy, Mr. President? You know what, Mr. Marcos Jr.? If the legacy you're worried about being undone is ito nga rin pala. Similar. Shout out, Ma'am Ana. Is the rampant corruption, the glaring inefficiency, and the rise of cost of living, and the deepening economic strain Filipinos are forced to endure under your watch, then by all means, it absolutely should be undone. Dapat baguhin yung legasiya mong kademonyokan at kainutilan. Dapat talaga yung ma-undo. Tama, no? If that legacy also includes a foreign policy that seems more eager to serve Uncle Sam or US, Uncle Sam's Indo-Pacific agenda than to defend the independent interests, sovereignty, yada yada, reversing it is not just an option, it's a necessity. Yung foreign policy mo na pagsisit-sit kay Uncle Sam at pang-aaway sa US, kailangan talaga yung baguhin ni VP Sara. Kinakailangan. Diba? If that legacy also includes, because let's be honest, what exactly are we preserving here? An economy flashing warning signs? A government struggling with credibility? Wala nang kredibilidad ang gobyerno, even ang MUP, no? Military and uniform. Parang lahat ng politiko, walang kredibilidad. Pati ang kanilang, di ba? Pati lahat ng nasa gobyerno. You speak of legacy as if there's something solid and admirable to safeguard. Ano bang kahanga-hanga sa ginawa ni Ngiwi? Wala!
Nasaan yung kanyang Maharlika Investment Funds? Nasaan yung mga pledges sa kanyang pag-alagala abroad? Ano ang na-accomplish sa paglalakwatsan niya? Gastos. Delusional siya, no? Parang may sariling mundo si Ngiwi. Saang universe in a multiverse, naroon yung Pilipinas na may maunlad siyang at maganda siyang legasiya. May iba sigurong mundo pa, no? May iba pang planet Earth sa iba pang dimension o sa iba pang universe. Right? Kasi multiverse daw tayo eh. Hindi lang naman itong observable universe natin ang meron. Multiverse. So there's a possibility that there's another Earth somewhere outside of our own universe, or at least the observable universe, na kung saan ang Pilipinas at ang namumuno doon ay napakaraming legacy. Baka doon sa mundo ni Ngiwi, kung saan man yang universe yan, kung saan man nag-i-exist yung Pilipinas na yan, doon sa guni-guni siguro ang Pilipinas doon ay naka-tiles pati ang palayan para hindi napuputikan ang mga kalabaw at saka yung mga farmers. Yes. Ba? Naka-tiles na yung mga palayan. Ganun. May mga flying cars na ang Pilipinas, mga tipong. So, wala nang tumatanda dahil sa flagship project ni Ngiwi na ano tawag dyan? Immortal life. Anong accomplishments pa ang nagawa niya? Baka may light speed train na si Ngiwi doon sa kanyang sariling mundo. Si Ngiwi, hindi lang, parang may saltik. May sarili siyang mundo. Anis, bakit? Anong kanyang ginatumar? Anong hinihit-hit niya? Anong sinisingot niya? Anong hinihigop niya? Right? Kaloka. Tama. Or is this another case of political imagination running ahead of reality? Kasi alam nyo, mga kababayan, tingin ko dito, si Marcos, since tamad naman yan, spoiled brat, never namang naranasan sa tanang buhay niya na magtrabaho. Baka to his mind, nung siya ay umupo bilang presidente, ang dami niyang inaasikaso, ang dami niyang lakad, ang dami niyang pa-picture, ang dami niyang pinipirhang documents. Hindi kasi ganyan ang buhay niya nung siya ay senador pa lang, no? Malamang yung asawa talaga niya ang senador noon. And then nagpa-recount, natalo ng 6 years, natalo ni BFF Lenny, tiwangwang si Ngiwi. And never namang naging empleyado yan eh. Naranasan ba niyang magtrabaho ng 9 to 5, mga kababayan? I don't think so. Nagtrabaho po to sa corporate world? Hindi. Simulat sa pool, no? Sa palasyo naman to lumaki. 'Di ba? 21 years sila sa palasyo ng mga ahas. So feeling nila kanila na talaga yun. Mukhang hinangad pa nga ng magulang niya na maging royalty at mga monarch sila eh. 'Di ba? Gusto yata maging hari at reyna na ni Malakas at ni Maganda, also known as si Marcos Sr. at saka si Imelda. Di ba may mapagkalaki-laking portrait yan sila sa Malacanang, si Malakas at si Maganda. Gusto nilang palabasin na sila yung alamat ng tao sa buong mundo. What the heck? Nakita niyo yung painting? May nabiyak na kawayan, nandoon yung matsong-matso na si Senior, tatay ni Ngiwi, at si Imeldang pagkahaba-haba ng buhok. Kasi ang buhok na yun ni Imelda alam ko hanggang sakong yan sa haba. Nakabalumbon lang, no? Kaya nga Imeldific yung buhok niya. Kasi mahaba yan. And another thing, mga kababayan, ang tingin ko dito, bukod sa sinasabi nga niya sa kanyang mga kaalyado ngayon, sa kanyang mga kampi, Makakaliwa, Dilaw, di ba? Who else? Mga oligarchs, at lahat ng mga may napapala sa kanya, maybe even the men in uniform, right? Na tumiba-tiba talaga ngayon. Parang message niya to dun eh. Itong mga accomplishments natin, parang ganun itong pag-unlad ng buhay nyo, kayong mga dumikit sa akin, iaando ito ni Sarah. Therefore, gawan nyo ng paraan na huwag yan makaupo. What if tuloy-tuloy pa rin, mga kababayan, yung kanilang di umano'y Operation Romanov? Yung Oplan Eliminate the Enemies. Yun ang unang narinig nyo kay Miss Maharlika, di ba? Oplan Eliminate the Enemies. Ubusin ang mga kaaway, may listahan pa yan including the vloggers. And then pinaltan, no, naging
Operation Romanov, ubusin ang angkan di umano ng mga Duterte. And then pinalta nila ng Oplan Horus, yung bago mag-elections nitong 2025, na 78 pages daw yon, right, ng kanilang magiging Oplan Horus. Ang Horus is is an Egyptian god na nagta-transform into a falcon. Horus, ibon. Yun yung god na ang ulo ay ibon. Ang mga Duterte ay kilalang ibon, right, ng South. Kaya parang ganun yung ginamit nilang code name. Oplan Horus, ubusin ang mga agila. What if tuloy-tuloy yan ngayon, mga kababayan? So, parang ano to warning to. Tama? Hindi ito pambubudol lang, literal na may accomplishment ako. At kapag kasi Sara ang umupo, ang accomplishments ko masasayang, mababago, babaguhin. Sisirain ni Sara. Right? Hindi ito pagmamagaling at pagpipretend na siya ay may accomplishments. I think this is also a warning sa kanyang mga kaalyado ngayon. Tanggalin nyo yung si Sara. Huwag niyong paupuin sa 2028 yan. Pag umupo yan, tapos ang maliligayang araw nating lahat. Maaando ang ating yaman, mababawi ang kinamkam. Is that right, mga tatuya? Tama ba? So, paano niya dodoktorin? Paano niya gagawa ng paraan na huwag maando ng Vice President ang kanyang accomplishments and legacy kuno? So, paano gagawin? Bangbangin si VP Sara, i-impeach at tuluyang alisin sa matulang guilty para hindi na makatakbo sa 2028? Ipagurgor, ipakulam, ginawa na nilang lahat yan. Buhay pa rin ang ating Vice President. Thank you, Lord. Ano pang pwede nilang gawin para huwag umupo ang isang Sara Duterte? Baguhin ang konstitusyon? Kaya ba may mga pirma-pirma? Para kunwari, taong bayan ang pumipirma at gustong baguhin ang konstitusyon. Luma na yan. Tama, luma. Pero wala tayong tiwala sa gustong magbago ng konstitusyon, mga ating. Kapag binago at dinoktor ang konstitusyon, even si Mangga, kinokontra niya yan, di ba? Sasabihin nila, economic provisions lang daw ang babaguhin. Ay hindi. Pag binuksan mo ang konstitusyon at tinalikot, lahat yan bukas. Pati yung mga termino ng mga nakaupo, mapapahaba. Syempre, gigil na gigil ang mga buhaya. 3 taon lang sila sa pwesto. Yung mga congressman. Di ba 3 taon lang yan sila, mga mayors. Kailangan ang term nila, kasing haba rin ng mga presidents and senators, kailangan 6 years din. So, pabor sa mga buhaya na baguhin ang konstitusyon. Or baka mamaya, Singiwi, maging doble rin ang kanyang term. Baka mamaya, okay, gawin nating 5 years kunwari. Or ang pautot pa nila ganito, gawin nating 4 years. Katulad ng US, total ang konstitusyon ng Pilipinas, kopya sa US, di ba? Gawin nating 4 years. Pero pwede ka ulit tumakbo. Or worst case scenario, mga kababayan, isabak nila ang Pilipinas sa giyera. Nagkakagulo. Not sure, even if dehado ang US ngayon, malay natin, ma-trigger ulit yan. Resilient lang mga atit kuya ang Iran. Kung hindi pinagandaan ng Iran yan. Diba? Mananalo ang US, pero hirap na hirap ang US ngayon. Ayaw lang aminin ni Trump. Tahimik si Trump ngayon. Stressed na si Trump. Hindi niya matalo-talo ang Iran. Kulang na lang magpasabog siya ng nuclear dyan sa Iran. Ang ating, maglaglag ng nuclear bomba. Ngayon, isa sa alas ni Trump, ang Pilipinas. Tuta ni Trump ang Pilipinas Okay, hindi ko matalo ang Iran para makalimutan ang pagkatalo natin sa Iran. Itulak natin Singiwi para giyerahin ang China. So, kapag nakipagbakbakan ang Pilipinas sa China, makakalimutan ang kahihiyan ng US sa Iran. Ang usapin sa buong mundo, ang giyera ng China at Pilipinas. Or maybe ang pakikisawsaw, o maybe ang giyera ng China at Taiwan, and then makikisawsaw ang Pilipinas. May mga hawak pang alas si Trump.
At pabor kay Ngiwi yan, 'pag nagkagulo walang eleksyon. Siya pa rin ang presidente. So, papayag ba kayo mga kababayan na hindi matuloy ang election sa 2028 at hindi makaupo si VP Sara? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos.